Guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Otoboy Soul. So ngayon guys, mayroon tayong gagawin itong Nissan Sentra. So ang concern ng customer ay may lumalagotok. So dito sa initial findings natin, ang lumalagotok dito ay marami. So una, itong shock absorber niya. So putok na kasi ito, yung shock absorber niya, i-stack up. Tapos weak na rin to coil spring niya. So lumalagotok talaga yan dahil weak na. Tapos ang isang lagotok pa nito guys ay yung itong tie rod end nya, lagotok din yan, tie rod end. So pati itong ano nya, yung ball joint nya, malagotok na rin. So yung ball joint nya dyan sa baba may lagotok na. Tapos ito tie rod end joint may lagotok din. Tapos itong CB, ayan, kung makikita ninyo, wala nang grasa at wasak na yung boot. Yan, so wasak na yung boot, tapos wala nang grasa. Yan yung ayusin natin. Tapos ngayon ito yung ayusin natin, ball joint, tie rod end joint, tapos itong ball joint sa ilalim, at saka ito. Tatlo muna yung ayusin natin: tie rod end joint, ball joint sa ilalim, ayan, tapos yung CB joint or velocity joint. So yan yung tatlong ayusin natin. So ang iba, itong shock absorber, saka na, at saka itong mga bushing na punit na. Ayan, yan, punit na, saka yung doon. So ganun rin dito sa kabila. So itong ano nya, tie rod end joint, ayusin natin. Tapos yung ball joint, yan, ayusin din natin yan. At yan o, yan o, papansin ninyo maingay. Tapos yung velocity. So yung mga bushing na punit, yan, tsaka yan. So saka na, tsaka ito may iwan yung shock tsaka mga bushing dito. Kikita ninyo maingay. So yan yung ipipix natin, yung ingay na yan. Yung galing yung ingay na yan sa tie rod end joint, tsaka ball joint, tsaka dito sa velocity. Yung tatlo na yan. So hindi natin gagalawin yung bushing tsaka yung shock. Yung hindi natin gagalawin bushing at tsaka shock. So dito ganun din dito. Yung ano natin is yung tatlo: ball joint, CB joint, tsaka itong tie rod end joint. Yung shock absorber tsaka yung mga bushing, saka na natin orderan or sabihin dun sa may-ari yung concern na yan. So grabe ka, ano yung ano nito, malala, delikado. So yun. Tapos mayroon pang issue dito, ayan, sa valve cover nya. Ayan. Tapos ito, headlight cleaning.
So yun, sundan nyo lang guys yung video. Dali ramay ito mag-imo. So hello guys, ito natanggal na rin natin. So medyo mahirap tanggalin to dahil nga stuck up na yung mga nut tsaka bolt. So ayan, ito sira yung bearing. Sira yung bearing, tapos ito sira rin, tsaka ito ball joint lower, tapos tie rod end joint sira, bearing sira. So ang gagawin natin dito, dahil ito siya tie rod end joint, pwede ito remedyuhan. So wiwildingin lang natin to, lalagyan ng washer para sumikip. Tapos ito naman ay ating wiwildingan din, lalagyan ng washer para sumikip. So itong dalawa na to maremedyuhan to. So yung pangatlo, ito lalagyan ng grasa, linisin muna, lagyan grasa, lagyan ng dashboard. So yan yung remedyo natin dyan, grasa, tsaka lalagyan natin ng dashboard. So yan, medyo may kasikipan. Tapos itong bearing, ang remedyo lang nitong bearing ay i-press in, tapos lalagyan ng washer. So press in, lalagyan ng washer. So yan yung gagawin natin kung kakayanin, pero ito kakayanin pa naman ito, lagyan ng washer lang kahit manipis. So yan, dito sa kabila ganun rin, parehas ng problema. So yung lower ball joint sira, tie rod end joint sira, lalagyan rin natin ng washer dito, wiwildingin, at ito wiwildingin para maremedyuhan, dahil mahirap hanapin dito yung parts nito. Nissan Sentra 2011, so limited lang mga parts nito dito sa probinsya, sa Maynila, ewan ko kung mayroon. Tapos ito ganun rin, washer, paggawa natin ng washer sa machine shop, or kung may mabili lalagyan natin para sumikip. Tapos ito grasa. So yan yung gagawin natin. So gagawin natin sa 2, 3, 4 ang gagawin natin, dahil dito di pa naman to magawa. Pero kung mayroon tayong rubber damper, lagyan natin yan ng rubber damper din. So yan, pati dito ayusin natin yan. So ang gagawin dito is 6, pang 5 to, 5, pang 6 yun. So yun, sundan nyo lang guys video. Hello guys, ito tapos na natin. So ito siya, nung dati to sobrang lambot nito, malambot, pag ginanon mo lambot. Ngayon okay na siya, matigas na ito. So press in natin yung likod nito para sumikip siya, at nilagyan natin ng washer. Yan. So yan, masikip na siya, hindi na siya basta-basta na luluwag. Maging ito matigas na rin itong ball joint na to. So lower ball joint okay na, pati ito upper ball joint sa tie rod, tsaka itong So yung natapos natin 3, 1, 2, 3, winelding to, tsaka ito, tapos ito nirepack. Kanan, ayan. So matigas na rin siya. Ayan, press in natin at winelding. So press in, tapos winelding natin.
Yan. Hindi na yan basta-basta bibitaw. Pati ito. So naka-welding to. At press in para sumikip. Ito naka-press in din. Masikip na oh. Dati luwag. Tapos dito. Yan, karipak na rin. So yan yung natapos natin. 3. So ang natira itong 2. Yung bearing na maluwag at ito nasirang damper. Ayan. So yan yung gagawin natin natitira. Uy. Oo. So ang ginawa dito guys ay in-adjust natin yung niya, clutch. So in-adjust natin dahil masyadong malalim. So meaning yung dati halos 1 pulgada na lang sa flooring pag ginanon mo. Ganyan. Bago pumasok yung cambio. So pag ginanyan mo halos 1 pulgada na lang yung natitira sa flooring para pumasok. So ngayon pag ganyan mo pasok na, kalahati lang pasok na kagad. Yan. So malalim yung clutch nung dati. So in-adjust natin. Pag ganyan mo pasok agad. So okay na siya. So dito naman sa door ay ating ginawa, in-adjust at saka nilubricate dahil hindi mabuksan pero nasasaraduhan. So check natin sa labas. Check natin. So pagka sinarado, ayan, nasasarado. Sarado. Pero pag binuksan mo, dati hindi mabuksan. Pag ginanon mo, ngayon nabubuksan na. Ayun, bukas.
okay na siya. Kasi sira na talaga yung susi. Ang ginawa natin, niremedyohan lang natin. Dahil wala sa alignment yung susi. So pagka sinara, ayun, sarado. Pagka binuksan, ayun. So nabubuksan na. Dati hirap. Halos abutan ka ng 1 minuto, 2 minuto, 5 minuto. Tapos ating ipipix din yung maingay. Tingnan natin yung maingay. Yan, kung naririnig niyo guys, umiingay. So possible yan, bearing, tuyo na yung bearing, at belt masyado ng manipis. So ating check sa labas. So yan yung bearing. Yan. Tapos yung belt nya, yan. Belt nya. Tapos yung pump. So ang belt nito guys, dalawa. Belt ng steering pump, belt ng steering pump at water pump. Dito belt din ng alternator at saka compressor. So yan yung belt, mga belt nya. So yun yung ipipix natin. Ito guys, tatanggalin natin tong cover, i-repack natin dahil iba na yung tunog pagka umiikot. Tapos ito lilinisin natin, lihain natin. So ito yung isang dahilan kung bakit maingay yung belt, at minsan ito talaga nag-iingay, bearing. So ating re-repack para mawala yung tunog niya. So yun, rasahan natin yan guys. So paandarin natin guys kung nandiyan pa ba yung tunog. So ayan guys, hindi na siya tumunog. So puntahan natin muna doon. So ang ni-repair pala natin ito guys ay ni-repack natin yung bearing. Tapos ni-reset natin yung pump belt nya. Pag reset nito, pwede ninyong baliktarin lang yung pump belt. So ayan. So wala nang tumutunog guys. Ayan. Wala nang tumutunog. Kikita ninyo, papansin ninyo, naririnig ninyo, wala na siyang tumutunog. So nireset natin ng pump belt, tapos nirepack natin yung bearing.
So yan yung ginawa lang natin dyan para matanggal yung tunog. So okay na siya. So hello guys, good afternoon. So ito guys, mayroon tayong kinumbert. So electronic IC regulator, kinumbert natin sa mechanical regulator. So mahal tong alternator ng Nissan Sipero, maabot to ng 14,000, ito to 16,000. So pag replacement, makabili ka nito 9,000, replacement lang 9,000. Tapos yung IC regulator wala tayong mahanap. So ang ginawa na lang natin, dahil mahal kahit replacement to 9,000, tapos kung i-repair naman regulator IC, walang mahanap na IC. So ang ginawa natin ay kinumbert na lang sa mechanical regulator, voltage regulator. So itong black, ito yung neutral, itong yellow, ito yung filled, ito. Tapos itong brown na may tracer na white, ito yung ground. So yan. So ito yung ignition, ito yung sa ignition, ito yung sa pilot light, at ito yung body ground. So dito naman sa connection, ito siya, ito filled, ito yung yellow, ito yung neutral sa gitna, yan naman yung black na may lining na yellow, ito naman yung ignition battery, ito naman yung ground, ito yung pilot light, ito yung battery supply. So yan, kakabit na lang yan doon sa may-ari. So medyo nahirapan tayo maghanap nito at saka IC, kaya ngayon lang natin na desisyonan na i-convert. So yan, ready na pagkabit.